Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang Sounds of Revival, Devotion Overload. So, praise the Lord. Amen. So, muli mga minamahal ng mga kapatid, magandang umaga po. At pagpapatuloy po natin ang ating series sa kung paano ba at paano ba ang maging isang tunay na anak ng Diyos, maging isang tunay na born again. Ayun, Sister Maria Lina, okay na po ba? Sana ay okay na para sa sounds natin. Paki-type mo na lang kung okay na po yung sounds. Yan. Kung itong mic testing natin ay okay na. So, thank you very much. So, mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating lesson sa oras nito kung saan ay pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon na siyang nakapagbibigay sa atin ng kalakasan, nakapagpapatatag sa atin, at makapagbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan ngayong panahon na meron tayong dinaranas na kapighatian. And so, my dear brothers and sisters, pagpatuloy natin sa pang-apat na pagkakataon ang lesson patungkol sa isang pagiging tunay na anak ng Diyos, tunay na born again. Ano ba ang born again? Ang born again ay ang muling pagkabuhay ng ating relasyon sa Panginoon. Ang born again ay pagbabalik ng buong buo ng ating puso't isipan, buong pagkatao sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging born again ay isa sa pinaka sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 3 verse 3 and chapter 3 verse 5 na kung saan ang sabi ng Panginoon, hindi tayo makakapunta sa kanyang kaharian kung hindi tayo maboborn again. Basahin natin John 1 chapter 3 verse 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sasabihin kong ito, malibang maipanganak na muli. Ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Anong ibig sabihin ng hindi niya makikita yung paghahari ng Diyos? Hindi mo mararanasan na pagharian ka ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang tagumpay na galing sa Diyos. Hindi mo mararanasan ang kapayapaan na galing sa Diyos. Sapagkat sabi niya dito, sumagot si Jesus mismo ang nagsabi sa atin, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang maipanganak na muli, malibang ikaw, tayo, ay maipanganak na muli sa Espiritu, ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, sa verse 5, ito ang pinakamalala. Kung halimbawa hindi tayo maboborn again. Ang sabi dito, sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dalawang bagay, my dear brothers and sisters. Hindi mo makikita ang paghahari ng Diyos at hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hanggat hindi tayo naboborn again, hindi natin mararanasan ang tunay na kalayaan, ang tunay na paggabay ng Diyos, sapagkat ang pagiging born again ay ang pagbabalik loob natin ng buong buo, hindi lang pang isang araw ng pagbabalik loob, hindi lang isang linggong pagbabalik loob, kundi anuman ang sitwasyon ng ating buhay, nagpapatuloy tayo at ipinagkaloob natin ang buhay natin sa Diyos, inialay natin ang buhay natin sa Diyos. Yan, mga kapatid, ang pagiging born again. So nasa ika-4 na series na po tayo ng ating pinag-aaralan. Kaya sa oras na ito, my dear brothers and sisters, pag-aralan natin ang huling yugto na ating lesson nung kaninang nung isang umaga. Yan. Yung sabi dito, yung panglima, yaong ipinanganak na muli ay hindi na uugaliin ang kasalanan o magpatuloy ito sa kanilang pagkakasala. Yan po mga kapatid, napakaliwanag.
Kung sabi po, para po maintindihan natin sa mga hindi pa po nakarinig ng mensaheng ito. Sabi dito, mga mahalagang katotohanan tungkol sa bagong kapanganakan o ang pagiging born again. Sabi niya, number 1, ang pagiging born again ay isang muling pagkilala at ang pagbabago ng isang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Number 2, sabi niya dito, ang pagiging born again ay kailangan dahil hiwalay kay Kristo ang lahat ng tao sakaling dahil sa minanang mga katuruan at kasalanan at walang kakayahang sumunod at magbigay lugod sa Diyos dahil hiwalay sa Diyos. Yan. So, pangatlo, ang pagiging born again ay kinapapalooban ng pagbabago mula sa lumang buhay ng makasalanan tungo sa bagong buhay na pagsunod kay Jesucristo. Panglima, ito po yung huling pinag-aralan natin, yaong mga ipinanganak ng Diyos o ang mga born again ay hindi na uugaliin ang kasalanan o magpatuloy ito sa kanilang mga buhay. So my dear brothers and sisters, nasa pang-anim na po tayo na talakayan at dalawa na lamang po ito. Sabi dito, number 6, yaong mga namumuhay sa immoralidad at sumusunod sa mga kaparaanan ng sanlibutan at nagpapatuloy na magkakasala na kahit anong sabihin ng kanilang labi ay nagpapakita na sila ay hindi pa rin nabago ang buhay at sila ay alipin at mga anak pa rin ni Satanas, hindi pa na ipapanganak na muli. So, mga nagpapatuloy daw sa kasalanan, yung mga talagang ayaw magbago, yung talagang nananakit din ng kapwa nila tao, ay hindi pa raw masasabing anak ng Diyos, hindi pa masasabing siya ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Diyos, kundi siya ay nasa ilalim pa rin at inaalipin pa rin. At ang words na sinabi ng Bible, ang mga ito ay anak pa rin ng Diablo. Basahin natin ang Biblia. Efeso chapter 4 verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So mga kapatid, kailangan ang isang binago ng Diyos, ang isang nagbalik loob sa Diyos, ang isang born again, ay kailangan isuot na ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Yun ang original nating pagkatao. Tayo ay kalarawan ng Diyos sapagkat sinabi ng Biblia, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. So my dear brothers and sisters, ibig sabihin, ang pagiging born again ay pagbabalik doon sa original na ating pagkalikha, ang maging kalarawan ng Diyos. Yan. Kaya, my dear brothers and sisters, ikaw ay kalarawan ng Diyos. Ako ay kalarawan ng Diyos. Sabi dito, sa unang Juan chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. Sabi dito, my dear brothers and sisters, ulitin ko po ang sinabi ng unang Juan chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Gusto ng Diyos na wasakin. Gusto ng Panginoong Hesus na wasakin ang Diablo sa buhay natin. Yung nagpapahirap, yung nagdidikta ng buhay natin na kung saan tayo ay masyadong nasasaktan na kahit hindi natin gusto, parang ayaw na bitawan ng mga kasalanan. Ito po ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Diablo. Kaya kinakailangan, my dear brothers and sisters, na papasukin mo si Kristo para baguhin ang buhay mo upang sa ganon, para sa ganon, mawasak ng Diyos sa buhay natin ang gawa ng Diablo. Hindi tayo ang wawasakin ng Diyos.
kundi ang gawa ng dyablo ang siyang wawasakin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, my dear brothers and sisters, it is very important na maintindihan natin ang pagiging isang tunay na born again. Ang born again ay ang pagbabalik loob sa Diyos, ang pagpapasakop ng iyong buhay para sa ganon sakupin ng Diyos ang buong nating pagkatao para dalhin tayo sa kanyang kalooban at maipagpatuloy natin ang ating orihinal na pagkatao. Tayo ay kalarawan ng Diyos. Huwag po tayong maniwala na tayo'y tao lamang na walang kwenta o walang silbi, kundi tayo, ang lahat ng tao ay nilikhang kalarawan ng Diyos. At yan ang orihinal na dapat nabalikan ng tao. Kaya ang pagbabalik loob natin sa Diyos, ang pagpapasakop natin ng buong buhay natin, buong pangkatao natin sa Diyos, ang pagsisisi natin, ang pagtalikod natin sa kasalanan ay tanda ng pagbabalik ng orihinal na naisin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Maging kalarawan niya na parang siya. So my dear brothers and sisters, hindi ko sinasabing tayo'y maging Diyos. Ang sinasabi ko, my dear brothers and sisters, ang orihinal, sabi dito, basahin natin ulit. Unang Juan chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So makikita natin, my dear brothers and sisters, na ang hindi umiibig, sabi dito, dito natin makikilala kung sino anak ng Diyos. Makikilala mo ang sarili mo if you are truly a born again. Because a born again, ang isang born again, ay tunay na binago ng Panginoon, tunay na sumusunod sa Diyos, tunay na kinalimutan ng kasalanan, at talagang nagiging kalarawan ng Diyos, na ibabalik yung original na pagkalikha natin, maging kalarawan ng Diyos. Ulitin ko lang yung 1 John chapter 3 verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala ng dyablo, kaya't naparitong anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Mga kapatid, ikaw ba sa oras na ito ay gulong-gulo? Ang buhay mo ay parang inaalipin ka ng kasalanan? Gustong wasakin ng Diyos ang kasalanan na yan sa buhay mo. Gusto kanyang ibalik sa orihinal na pagkatawag, orihinal na kalooban ng Diyos. Walang iba kundi ang magtagumpay, samahan ng Diyos bilang anak. So we are not only just a group of religious or mga taong humahawak ng Bible, hindi. Ibinabalik ang totoong ating katayuan, ang maging anak ng Diyos at kalarawan ng Diyos. So my dear brothers and sisters, sabi niya, yaong mga namumuhay sa imoralidad at sumusunod sa mga kaparaanan ng sanlibutan at nagpapatuloy sa kasala, na kahit ano ang sabihin ng kanilang labi ay nagpapakita na sila ay hindi pa rin nabago ang buhay, at sila ay alipin at mga anak pa rin ni Satanas o mga kampon ni Satanas, hindi pa naipanganak na muli. So, sinabi ng Bible yon, sabi niya, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. So, matatagpuan po natin yon sa 1 John chapter 3 verse 8. So, pagpatuloy natin, number 7. Ang bagong kapanganakan o ang pagiging born again ay hindi maaaring itulad sa kapanganakang pisikal, sapagkat ang kaugnayan ng Diyos sa mananampalataya ay sa espiritu sa halip na sa laman. So my dear brothers and sisters, tayo ay nakikipag-ugnay ngayon sa isang spiritual na pamamaraan. Hindi po ito naaayon at sabi dito, huwag daw nating ihalin tulad sa isang
nanganak ng pisikal sapagkat iba po yun. Tayong mga tao ay pinanganak sa pisikal. Ngunit ang pangalawang kapanganakan natin ay yung ipanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. Ipanganak tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung babalik ka sa tiyan ng nanay mo para ipanganak muli. Ang ating kapanganakan ay sa pamamagitan ng sinabi ng salita ng Diyos. Ang ating kapanganakan ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kalooban ng Diyos. Ang ating pangalawang kapanganakan, ang pagiging born again, ay kalooban at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi sa pisikal. So my dear brothers and sisters, John chapter 3 verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, sabi niya rin sa Romans chapter 8 verse 12 to 14, basahin natin my dear brothers and sisters. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagat namatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, mamamatay kayo, sabi niya. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So maliwanag na ating pinag-aaralan ngayon, my dear brothers and sisters, hallelujah, ay ang pananagutan. Sabi, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawan. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Anong ibig sabihin, my dear brothers and sisters? Yun yung sinabi ko kahapon na kailangan na natin. Alam nyo, una, nung tumanggap tayo sa Panginoon, pinatawad na tayo ng Lord. Kinalimutan niya ang ating mga kasalanan na nagawa simula nung pagkabata, simula nung tayo'y nakagawa ng kasalanan. Kung lahat ng yon ay hiningi mo ng tawad, pinatawad ka ng Panginoon. Pangalawa, ay yung sinabi ng Diyos na papasukin natin si Kristo sa buhay natin. Yun ang time na kung saan ay aalisin at tutulungan tayo ng Panginoon na mawala ang kamandag ng kasalanan sa buhay natin. Hindi po totoo yung pagka-born again ka na, wala na lahat yung kasalanan mo, wala na rin yung kamandag. Pangalawang pagkakataon, sa pangalawa, ang gagawin ng tao pagkatapos niyang humingi ng tawad ay yung kusa niyang pagsisisi, kusa niyang pagtalikod sa mga dati niyang ginagawa, kusa niyang inaalis sa buhay niya isa-isa, kung hindi man lahat kaagad, ay yung mga bagay na kung saan naisiksik na sa puso. At hayaan mo na kapag pinapasok mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, doon kanya tutulungan na hugasan. Tutulungan na linisin, tutulungan na maalis ang kamandag ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban. So my dear brothers and sisters, mga kapatid, wala tayong pananagutan. Romans chapter 8 verse 12 to 14, sabi niya dito, okay. Sabi niya dito sa verse, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sikapin mo, kapatid. Maaring may nakikinig sa akin ngayon na hindi mo maunawaan kung ano, papaano magpasakop sa Espiritu o papaano magpagabay sa Espiritu ng Diyos. Napakasimple lang. Yun ay sa simula ng araw kasalanan, tumalikod ka at hindi mo na ginagawa ang kasalanan. Sa simula ng araw-araw na iyong paglapit sa Diyos, araw-araw na pagpapasakop sa Kanya, araw-araw na pakikipag-usap sa Kanya, araw-araw, hallelujah, na nagkakaroon ka ng kaugnayan sa Panginoon. Mga kapatid, diyan mo mararamdaman na pinapatnubayan ka na ng Espiritu Santo. Dahil yung mahirap mong tanggalin ay nagiging magaan na. Hallelujah. At lumiliwanag na ang iyong mga
pagkakaintindi sa iyong mga binabasa sa salita ng Panginoon ay umpisa ng patnubay ng Diyos. My dear brothers and sisters, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung tayo'y nagtitiis sa hirap ng mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. So my dear brothers and sisters, sabi dito, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, katulad ngayon, nagtitiis tayong lahat. Hindi tayo makalabas, hindi tayo, ang marami sa atin hindi makapagtrabaho, ang marami ay talagang walang pangangailangan ngayon, walang bigas, walang pera. Sabi ng binabasa natin, magtiis tayo. Sabi dito, kung tayo'y nagtitiis sa hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. So my dear brothers and sisters, ano yung mas malalim na kahulugan ng pagtitiis? Tiisin mo ang huwag gumawa ng kasalanan. Tiisin mo na huwag makiayon sa mga makumundong mga pamamaraan. Tiisin mong mabuhay ng may kabanalan, sapagkat nandyan ang Espiritu Santo para ikaw ay gabayan, tayo ay gabayan para magtagumpay sa ating buhay. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin at ang kanyang mga pangako ay mapanghahawakan, ang kanyang mga pangako ay tunay at hindi kailanman nagsinungaling ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang sabi niya, kailangan nating ma-born again. Kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Sabi dito, John chapter 3 verse 2, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Una, ang paghahari ng Diyos ay ngayon kapag tinanggap mo ang Panginoon. Paghaharian ka. Ibig sabihin, kapag pinaghaharian ka na ng Diyos, mararamdaman mo siya, makikita mo ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Mag-i-enjoy ka sa iyong buhay na kahit gaano kasimple ang iyong buhay. My dear brothers and sisters, kapag pinagharian ka ng Diyos, iyan ang isa sa pinakamagandang mangyayari sa ating buhay. Pag pinag-init lahat ng bagay, hallelujah, na kung saan ikatatagumpay mo, ikagaganda ng buhay mo, hallelujah, ikauunlad mo kapag pinagharian ka ng Diyos. My dear brothers and sisters, hallelujah. Tandaan natin ito. Pakatandaan niyo pong ang sasabihin ko. Ang tao tumitingin sa kapwa niya tao na matagumpay kapag maraming pera. Ang tao ay tumitingin sa isang tao kapag ikaw ay makapangyarihan. Ang tingin ng tao sa mga ganito ay tagumpay. Kapag ikaw ay nakagraduate na sa iyong pag-aaral at may trabaho na, ang tingin ng tao ay ito na'y tagumpay. Ito na ay parang sa tingin ng tao ay talagang yun ang pinakamataas na antas ng buhay. My dear brothers and sisters, nagkakamali po kapag kaganyan ang ating pananaw sa buhay. Hindi po maibabase sa estado ng tao ang pagharian ng Diyos. Ibig bang sabihin, mayayaman lang ang pwedeng pagharian ng Diyos? Ibig bang sabihin, yung may mga kaya lang ang pwedeng pagharian ng Diyos? Ibig bang sabihin, yung mga nakatapos lang ng pag-aaral ang pwedeng pagharian ng Diyos? Yung may kayamanan lang ba ang pwedeng pagharian ng Diyos? Maling pananaw po yun. Sapagkat ang numang estado ng iyong buhay, pwede kang pagharian ng Diyos. Sapagkat hindi dito ang basihan ng tunay na, hallelujah, tagumpay. Ang tunay na tagumpay, kapag naiakyat mo ang buhay mo sa kanyang kaharian. Hallelujah. Kapag na-maintain mo ang iyang relasyon sa Panginoon, sapagkat doon tayo magsusulit, doon tayo haharap, doon ang final
na kung saan ang magsasabi kung ikaw nga ba ay tagumpay o hindi. Kaya mga kapatid, anumang estado natin sa buhay, magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Dahil tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Tatanggapin natin mga kapatid, hallelujah, ang isang masaganang pagpapala ng Diyos kapag tayo ay lumapit sa kanyang kalooban. Nanatili sa kanyang kalooban kahit na anong hirap ng buhay. Mga kapatid, uulitin ko sa inyo, magmamana ka ng isang kaharian na hindi kailanman masisira at mawawala. My dear brothers and sisters, hallelujah, sa oras pong ito, be born again. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito katha ng reliyon, hindi ito gawa-gawa ng kahit na sino. Ito mismo ay sinabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 3. Ito po mismo ay ipinaliwanag ng Panginoong Yesus sa John chapter 3 verse 3 at John chapter 3 verse 5. Hallelujah! Sino ang nagsabi? Si Jesucristo. Sino ang nagtuturo patungkol sa born again? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung si Kristo ay talagang mahal mo, sundin mo siya. Kung sinasabi mong ikaw ay panig kay Kristo, sumunod ka sa Kanya. Dahil kahit na anong sabihin natin na panig tayo kay Kristo, kung hindi naman natin siya kinikilala, hindi naman natin siya pinag-aahari sa buhay natin, hindi naman natin siya pinapapasok sa puso natin, hindi naman natin siya binibigyan ng pagkakataon na baguhin ang ating buong pagkatao. My dear brothers and sisters, hindi naman tayo sumusunod, hindi tayo pinag-aharian ng Diyos. Niloloko natin ang ating mga sarili. Dahil ang tunay na mga born again ay tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Nagiging tunay ang kanyang pag-ibig, nagiging wagas ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, maraming salamat po sapagkat binigyan nyo na naman po ako ng isang pagkakataon na ibahagi sa inyo ang pang-apat na series ng ating pinag-aaralan, ang tunay na born again. So mga kapatid, kaya kung hindi ka pa na born again, ilapit mo na sa Panginoon ang iyong buhay. Maaring dito sa mundo magtagumpay ka, palakpakan ka ng tao, pero yung pala hindi ka makakarating sa karya ng Diyos. Maaring pinapalakpakan ka ng tao dito, maaring dito sa ibabaw ng lupa marami kang success, pero ang tanong, pinag-aharian ka ba ng Diyos? Tandaan natin ito mga kapatid, hindi lahat ng nagtatagumpay ay pinag-aharian ng Diyos. Ang tunay na pinag-aharian ng Diyos ay tunay na nagsisisi. No? Tunay na pinasakop niya ang kanyang buong pagkatao sa Diyos. Nagbabago at hindi na binabalikan na ang pagkakasala. My dear brothers and sisters, good morning to each and every one of you. I declare blessing to you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah sa oras na ito mga kapatid. Kung meron man po sa atin ang nanonood at manunood pa ng replay nito mga kapatid, gusto ko pong ilagay natin sa puso natin, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Ngunit ang Diyos ay magiging Diyos at patuloy na magiging Diyos kahit wala ang tao. Dahil kaya niyang lumikha, kaya niyang ibaling sa ibang tapat ang kanyang paningin kapag hindi niya nakita ang kabanalan sa ating buhay. Kapag hindi niya nakita na tayo ay sincere sa paglapit natin sa Kanya. Kapag nakita niya nagkukunwari lang tayo, ginagamit lang natin siya, mga kapatid, ibabaling ng Diyos ang kanyang atensyon sa ibang mga taong may katapatan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, araw ng kalayaan ng buhay mo. Dalangin ko na ikaw ay palayain ng Panginoon. Dalangin ko na ikaw ay magtagumpay magmula sa araw na ito sa pamamagitan ng iyong, hallelujah,
pagtanggap sa Panginoon. My dear brothers and sisters, muli, bago po ako magpaalam, nais ko po kayong ipanalangin. Sa mga manunood ng replay na ito, my dear brothers and sisters, kung wala po kayong simbahan na pinupuntahan, kung gusto nyo pong makarinig pa ng mga mensahe ng Panginoon, maaari lamang po kayo na tumawag sa akin sa 0926-1041-469. Ulitin ko po, my dear brothers and sisters, maaari po kayong tumawag sa akin kung wala po kayong simbahan, kung wala po kayong pinupuntahan sa church para makinig ng tunay ng full gospel na salita ng Panginoon, full gospel ministry, yung talagang naghahayag ng salita ng Panginoon. Maaari po kayong lumapit o tumawag sa akin sa 0926-1041-469. At ganun din, my dear brothers and sisters, pwede po kayong i-follow nyo po ako sa Facebook. Maaari nyo po akong i-message. Marami pong pamamaraan para po sa ganun ay matulungan ko po kayong ilapit ang inyong buhay sa Panginoon. My dear brothers and sisters, ulitin ko, gustong wasakin ng Panginoong Jesus ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Yan ang tanging paraan para tayo ay makalapit sa Kanya at tayo ay makapagbagong buhay. Kahit anong gawin natin ang pagbabago ng buhay, kung hindi mawawala ang kamandag ng kasalanan, kung hindi wawasakin ng Diyos ang kasalanan na yun sa buhay natin, kapatid, kahit ilang taong kang mag-New Year's resolution, ang kasalanan na yan ay patuloy pa rin uusbong lilitaw sa iyong buhay. My dear brothers and sisters, ulitin ko, ang kalayaan mo ay si Kristo. Ang kalayaan mo ay nasa Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya bilang Diyos, Hari ng iyong buhay. Tayo manalangin, Panginoon, sa oras na ito. Inilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng taong nanonood ngayon, Panginoon. Unang-una sa lahat, Panginoon, Lord, ang katibayan ng aming pagbabago, ang nais mong makita sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, inilalapit namin ang aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay nakagawa ng mga kasalanan. Patawarin niyo po ang aming mga buhay kung kami, Panginoon, ay hindi sumusunod sa iyong kalooban. At sa oras na ito, Panginoon, ipinapanalangin ko po ang lahat ng mga viewers, ipinapanalangin ko po ang lahat ng mga nanonood ngayon na handang ibigay ang buhay sa iyo at magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, sa oras na ito, tanggapin niyo po sila bilang mga anak mo. Tanggapin mo po sila, Panginoon, at patawarin sa kanilang lahat na nagawang kasalanan. Kapatid, kung ikaw ay rito at nanonood ngayon, ulitin mo ang aking sasabihin. Ulitin mo ang mga katagang sasabihin ko at ikaw ay tutulungan kong makalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng pagsuko ng buhay. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo ngayon. Ulitin niyo po yung sasabihin ko. Ako po ay lumalapit sa inyo ngayon. Nagpapakumbaba at humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, lihim man o lantad. Naniniwala po akong ikaw ay namatay sa krus para ako'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Binubuksan ko po ang aking puso, isip at buong pagkatao at tinatanggap kitang hari at aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, ikaw po ang humawak sa aking buhay. Tulungan po ninyo ako at iligtas sa bawat araw. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Amen. My dear brothers and sisters, kung sinunod niyo po ang panalangin na ito, congratulations. Ngayon ay isa ka ng tunay na anak ng Diyos. Magpatuloy ka
na maglingkod, magpatuloy ka na magbago, pagpatuloy kang tumalikod sa iyong mga kasalanan, sasabihin ko sa inyo, uumpisahan na ng Diyos na pagtagumpayin ang iyong buhay. Congratulations, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap sa anak ng Diyos ay binibigyan niya ng karapatang tawaging Ama. Binibigyan natin ng karapatan. Ang sino man tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay may karapatang maging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko na patuloy tayong ingatan, bigyan ng Diyos ng kapayapaan sa mga buhay natin sa umagang ito. God bless you. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na pagla-live ko po sa FB. Muli, ako po ay nagpapaalam na mga kapatid. Ito po si Pastor Joel Reyes. Hallelujah. Ito po ang ating programang Sounds of Revival, Devotion Overload. Yan, praise the Lord. Hallelujah. So, ganda no? Ang title niya ngayong umaga. Palagi ko pong sinasabi, ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ang tao. Ngunit ang tao, walang magagawa kung wala ang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.